Kapag usapang small SUV, ano ang kadalasang naiisip ninyo? Baka pumasok sa isip mo yung Honda CR-V, Toyota RAV4, Mazda CX-3, o Hyundai Tucson o Kona. Pero alam nyo ba kung sino ang original at nagpasimula sa kategory na small SUV? Oo, ang Suzuki Vitara. Unang nirelease ito noong 1988 sa Japan na ang tawag ay Escudo sa kadahilanan na madami sa consumers nila ang naghahanap na sana magkaroon ng medyo malaki at komportableng version ng kanilang sikat na Suzuki Jimny. Ginawa ang Vitara para dito. Kaya mas mahal noon ang first generation Vitara kumpara sa existing Jimny SJ30. Ang Vitara ay mula sa Latin word na vita o vita na ang ibig sabihin sa Ingles ay vitality na ang kahulugan ay being strong or being energetic. Oo, mas maluwag, mas komportable ito kumpara sa Jimny na capable sa slight to moderate off-roading. Yan ang original DNA ng Vitara. Kaya hanggang ngayon, hindi binabago ng Suzuki ang DNA ng sasakyan nila, especially yung mga global cars like yung Vitara saka Jimny. Mapapansin ninyo na hard plastic, tapos minimal to simple yung interior design niya na siyang bagay naman sa rugged at sa kanyang natural habitat. Na ito nga ay yung pwede sa city, country roads to off-road. Kaya para doon sa nasisimplehan masyado sa interior and boring design, ganoon talaga. Pero para sa akin, mas timeless yung ganitong design. Sa ngayon, ang 4th generation Vitara ang ipapakita ko sa inyo. Ito ang best-selling Vitara at patunay yan dahil mula noong 2015 hanggang ngayon, puro facelift lang ang ginagawa ni Suzuki at same 4th generation pa din ang ino-offer nila sa market hanggang sa next year. Pero dito sa Pilipinas, hindi na available sa atin ang Vitara dahil sa presyo. Nagkakahalaga ito ng 1.4 million pesos ang top variant ito na kung titignan. Sa presyong yon, meron ka ng Innova o kaya Avanza, BRV, Rush or Expander. Sa ganyang presyo, meron ka ng 7-seater. Mahal ang presyo niya sa Pilipinas, itong 4th gen, dahil ito ay CBU o Complete Built Unit from Hungary. Yes, mga sir, made in Hungary ang 4th generation na nakikita nyo na tumatakbo sa Pinas. Kahit hindi sumikat sa Pinas ang Vitara, sa ibang bansa, lalo sa Australia, Japan, sa China at sa Europe, kilalang kilala ang sasakyan na ito. Kaya nga nagkaroon ng planta ito sa Europe dahil sa high demand ng Vitara sa Europa. Meron din silang planta sa China bukod sa Japan. Pero naging pinakamabenta ang 4th generation na ito sa Europe. Isa ng dahilan dyan, bukod sa reliability, ay dahil naka-score ng perfect 5 stars sa Euro NCAP safety rating itong 4th gen Vitara. Perfect 5 stars din sa ANCAP o Australasian New Car Assessment Program. Mataas na ang rating na ito to think na naka-unibody chassis ang 4th generation Vitara. Okay, so i-review natin saglit itong 4th generation Vitara 1.6 6-speed automatic from Suzuki. Alright, so iba-vlog natin itong ating Vitara. Hindi ito yung pinaka top of the line, pero automatic siya. So napaka-simple lang niya. Kung titignan mo, para siyang nugget shape.
Mas gusto ko yung mga ganitong mas gusto ko yung mga ganitong shape ng sasakyan kaysa yung maraming kanto. Para kasi mas magiging timeless yung ganitong design kaysa yung masyadong sharp yung mga edges. Yan, simple lang. Diba? Parang yung CRV din, parang yung FB yun. Kaya yung Civic FB, gustong gusto ko yun kasi simple lang talaga siya. Simulan natin. Pakita ko sa inyo yung trunk. Ito, pinakabit din natin yan. So yung trunk niya ganito, meron dalawang side pocket. Ito naman yung mayroon siyang fake na parang second floor. Kasi ito ay gaganyan. Yan. Para makita mo yung loob. O, di ba? Ganda niya. So, yung mga kalat mo nakatago dyan. Ngayon, ito, pinagawa ko to na makikita nyo, plywood. Pinagawa ko ng plywood kasi yung original niya malambot, hindi mo pwedeng higaan. Yung plano ko dito, ito matigas. Plano ko dito pang kapag nagpunta kami sa beach, meron na akong foam na ka-size niya. So ihihiga ko na lang yun, pwede na akong humiga, di ba? Pero kung yung stock na ganito, hindi ako kakayanin nun. Yan, so very basic. Tapos nahihiga din itong itong upuan. Ayan. Yung mga top of the line, meron niyang ilaw, saka merong socket. Ito wala, meron lang ditong hook, meron din ditong para sa net. Ayan, pwede ka rin maglagay dyan. Wala siyang ilaw, kaya ito yung ilaw natin. Maliwanag yan, mas maliwanag pa yan dun sa stock na ilaw. So yun lang sa likod. Ang taba ang ginawa natin dito. Siyempre nagpalagay ako ng tint, tapos naka-DD-Ply tayo ng Z40. Yan. Ang haba nito, hindi ko alam kung gaano kahaba, pero yung lapad niya exactly the same sa 2019 Toyota Altis. Pero pag dinride mo siya, hindi siya intimidating. Kaya si Mrs. mas confident siya i-drive ito. So ayan, all black, wala siyang chrome. Ito, gusto ko rin na ganito, na plastic lang. Ayan, so ito yung kanyang headlight. Stock lang, all stock. Tapos meron din siyang DRL dyan. Iniisip ko kung papalagyan, pero baka hindi na. Meron din siyang fog light, stock lang din lahat. Dito walang vent. Wala yung vent dyan. Dito ang vent na talaga. Dito lumalabas yung init ng engine. So, napakasimple lang ng design niya. Naka 16s. Mas gusto ko to kasi bala kong i-lift yung sasakyan. So kapag ni-lift ko to, kung naka two-tone to, hindi babagay tapos naka off-road yung tires, tapos two-tone yung kagaya sa top of the line, baka hindi magbagay. Hindi kagaya nito, pag pinalitan ko ng tires yan na pang off-road, tingin ko babagay. Mga 6 na buwan na sa akin to. Hindi, February ko yata ito nabili. Tatagal na pala. So, yun siya. So, simulan natin sa pagdating sa engine. Nako, napakaraming nilabas ni Suzuki. Merong 1.0 at 1.4 na booster jet. Merong hybrid na 1.4 at 1.5 dual jet. Meron ding diesel na 1.6 at meron din silang full hybrid. Pero itong version ng Vitara na ito ay naka M16A engine. Ito yung natural aspirated 1.6 engine na ginamit sa Suzuki Swift Sport Gen 1 at Gen 2. Mas okay na ito kaysa sa turbocharge. Mas reliable kasi. At since 2001 pa itong engine na ito ng Suzuki. Basta syempre regular change oil parati ang gagawin mo, wala kang problemang kakaharapin. Naka 6-speed na automatic transmission ito. Buti na lang hindi nag-release sa Pinas ng CVT, DCT or AGS ng version ng Vitara na ito. Pero sa ibang bansa, kumpleto ng iba't ibang
klase ng transmission itong 4th Gen Vitara dahil nga sa kanyang popularity. Dito naman sa loob ay ito. Ang pinaka gusto ko dito, itong bottle holder. Napakalaki niyan. Yung 1.5 liter na Coke kasya dyan. Yung 1.2 liter na Thermo Flask o Aqua Flask kakasya dyan. Maluwag pa. Nakakatuwa to. Tapos basic lang. Walang langit-ngit yan. Ito yung pros and cons ng sasakyan na to. Negative para sa iba, pero para sa akin positive kasi napakatibay ng plastic talaga ng Suzuki. Tapos sa loob, may kalat tayo sa kabila. Ito, ayan. Basic lang to. Wala tong armrest. Wala siyang armrest. Mas komportable yung upo mo sa sedan kesa rito. Mas maliit to kesa sa sedan. Tapos yung ikatlong passenger mo medyo mahihirapan. Hindi mo mahihirapan pero nakabuka ka siya kasi nga naglagay ako ng armrest, itong OEM armrest, so nakaharang siya. Tapos pag nakaupo ka rito meron siyang hump dito. Ito yung minsan hindi na may mention ng mga nagre-review sinasabi nila komportable naman pero hindi siya totally flat, nakaangat yung paa mo dyan, nakapasok sa loob. So ayan, tapos typical na pwede mo itong ibaba. Ayan. Yun lang, hindi din siya nare-recline. Isa lang yung niya. Very simple design pero sabi ko nga solid. Yung Altis, pag dumadaan ako sa lubak naglalangit-ngitan, yung Jazz ganun din. Ito wala. Napaka solid. Alright. Dito naman sa unahan, okay. Ganun pa rin. Meron siyang very large na compartment para sa tubig mo. Ayan. Ang luwag niyan. Sabi ko nga kasya yung 1.5 liter na Royal o Sprite. Tapos simple lang. Tapos ito may cloth. Tapos ito hard plastic. So meron yang para sa akin yan, positive yan, yung hard plastic na yan kasi matibay. Saka walang langit-ngit. Saka ayoko nang may cloth dito kagaya dun sa GE, yung Jazz natin kasi nadudumihan kagaya nito. Buti ito medyo madaling linisin. Tapos ito all stock nilagyan ko lang ng relo kagaya dun sa top of the line. Tapos syempre yung reverse sensor at DD-Pi. DD-Pi tayo na Z40. Ayun, yun lang naman mapapansin mo yung upo mo rito. Kung nakasakay ka na sa Avanza sa Honda Jazz na Gen 1, medyo para nakaupo ka sa bangko. Dito medyo hindi ganon, pero parang ganon. Kaya napaka-komportable. Para ka nakaupo sa Gen 2 na Honda Jazz. Ayun. Medyo nakaangat naman yung tuhod ko. And by the way, 5'10 ako, pero maluwag naman. Mataas pa naman yung headroom. So very basic. Kung makikita nyo, ito meron siyang 7-inch na display. Apple ready. Okay naman siya. Yung iba nagkakaroon ng problema especially dun sa malaking screen. Pero ito yung maliit. Okay naman. Wala pa akong issue. Ang bilis connect ng Bluetooth. Ayan. Yung kanyang gauge. Napakasimple lang. Merong mid-screen. Tapos yung kanyang RPM gauge. Saka speedometer. So yun lang. Lahat hard plastic. Ano pa ba? Ayun, yung top of the line, may screen, yung kanyang naka-auto climate control, tapos merong screen. So pag sinabing auto climate, pag nakaset yun ng 21, pag na-sense nyo yung cabin mo na mainit, bubuga ng 18 yun o 17 yun, yung sasagad niya para ma-reach niya yung temperature na gusto mo.
okay naman yon. Pero ako, nahawakan ko kasi yun medyo ano, parang hindi robust, parang hindi pangbardagulan yung quality. Ang lambot eh. Hindi gaya nito, ito tigas talaga. Parang ano, parang nagma-match ito dito sa tatlo, diba? Parang nagma-match siya. Ayan, hindi kagaya nung may screen dyan, tapos iba yung knob niya eh. Parang medyo off sa akin, mas gusto ko yon. Tapos meron din siyang abang na pang push start dito, butin lang dito push start, yan ang mas gusto ko. Tapos meron din siyang real time na paddle shifters. Tapos syempre yung ating multimedia. Tapos dito sa pedal, makikita nyo, ayan, binila natin siya syempre ng 3M matting. At yung ating pedal, in-upgrade natin. Tapos yung footrest, naglagay tayo ng metal dyan. Tapos ito, lagayin din to ng cellphone. Napakalalim yun. Ayun. Kasi dyan ng iPhone Pro Max ninyo. Ayun, basically yan lang siya. Napakasimple lang. Okay, pag nilagay mo pala siya sa manual, nag-auto shift siya kapag masyadong mataas na yung RPM. Ano? Yung iba may problema daw doon dahil doon sa engine brake, pero ano naman at least hindi na i-stress yung sasakyan. So kapag nag-engine brake ka, basta nasa-sense niya naman yon going downhill, nasa-sense niya yon na hindi siya basta-basta mag-shift. Huwag kayong mag-alala. Okay, tapos ito, gaya nung sabi ko, ito in-upgrade natin. In-upgrade ko armrest na OEM. Ayan. Tapos naglagay tayo ng ano, tapos medyo malalim yung kanyang compartment. Malaki. So yan. Tapos na-truss abante rin to. Okay. So pagdating sa interior, kung ikukumpara ko siya sa ibang naging sasakyan natin, kagaya ng huli yung Altis, mas masikip ito kumpara sa Altis. Mas maluwag siya, especially dito sa likod. Pinag-usapan natin yung likod. Pero dito sa harap, pareho lang naman. Pero dun sa likod, mas maluwag yung Altis. For passenger, passenger car talaga siya. Hindi kagaya nito, driver's car. Yan. Kasi enjoy siyang i-drive. Nakuha ko to, nasa 30,000 ang tinakbo, nasa 41 na ngayon, parating ginagamit to. Anyway, 5 years old na tong sasakyan na to. Ang ginawa rito na maintenance ay palit spark plugs. Siyempre sa original parts ang kinabit. The rest wala pa. Change oil, syempre. Pa-change oil tayo last week. So pagdating sa hatak, wala ka namang masasabi, matipid. Nag-average to ng 12 kilometers per liter na may heavy traffic. Pero pag walang traffic kagaya nito, maabot to ng mga 15 to 16 yung ganitong takbuhan. Kung makikita nyo yung real time na ayan, yan yung apa ko. So pagpaakyat, yan, nagiging 15, nagiging 14. Ayan. Napakatipid lang niya. Tapos tumatakbo tayo ng 50. Pwede na. Kung ganyan mo i-maintain yung speed, ayan, nasa 20 kilometers per liter. Matipid siya. Saka hindi matagtag. Saktong-sakto sa mga dinadaanan ko. Ganito yung mga sementado na hindi aspaltado. Bouncy yan sa ibang sasakyan natin, pero sa kanya okay na okay. Parang siya, para din siyang CRV. Yung CRV mas may cushion lang, mas tahimik sa loob. Pero basically yung mga ganyan, yung feel niya ganun din.
bili lang tayo ng gulay dito murang gulay at prutas. Okay, mahal ng kamatis ngayon, sobra. Ayan, so ang saya niyang i-drive kumpara sa Altis natin. Yung Altis ko kasi ay ano ba, iba yung steering feel talaga ng Altis. Medyo naboboringan talaga ako, inaantok ako. Hindi gaya nito, sabi nga ni Mavs Auto, parang Mazda 3 yung kanyang steering. I agree, ayun o. Napaka ano niya, sensitive niya. Hindi man napaka-sensitive. Kahit paano, nagiging spirited yung driving mo dahil sa magandang steering feedback sa driver. Ayan, ganyan kabilis. Nasa 50, nasa 20 plus kilometer per liter kasi syempre pababa. Pero hindi ko na yan hindi ko na yan kino-compute gaano kasi ang isang full tank nito nasa 47 liters daw to. Pero pag nasa 37 liters siya, umiilaw na siya. So pupunuin ko na yon mga 38 liters. Yung 38 liters ko, tumatakbo yun ng 470 kilometers to 500 yata, parang gano'n. Hindi ko na maalala. Pero ang titignan mo yung gauge niya, ayan, 13 kilometers per liter. So syempre everyday traffic yung dinadaanan natin, pero napakatipid na nito. To think na hindi siya CVT, no, hindi siya CVT. Yung Altis CVT yun, pero same lang din sila ng katipiran do. Pero tingin ko mas matipid to ng konti. Ayan, yung maganda sa kanya, yung parang SUV feel talaga. No, SUV naman talaga siya, pero ayun nga, yung hood na yan, nakikita mo siya ngayon kapag mas mataas yung upuan. Pagdating sa lubak, kita niyo yan, medyo malalalim din. Sumasaya dyan yung Civic, pero dito smooth lang sa loob, walang langit-ngit. Maririnig ninyo. Yun ang maganda sa kanya. Sa Altis, nako, ang ingay doon, yung mga plastic panel. Pero ito, yan, wala, solid. Yun naman talaga yung maganda sa kanya. So yung mga ganyang lubak-lubak, malambot ng lupa, very capable yung sasakyan, yung Vitara. Sa next video, pag-uusapan naman natin yung ilang mga strength and weaknesses ng Vitara na to. Kung nagustuhan niyo yung content natin, comment and share, or kung may questions kayo, anything related sa mga sasakyan o sa mga na-vlog natin na mga sasakyan, mag-comment lang sila dyan sa baba. So, would I recommend this car? Yes na yes, lalo na doon sa mga hindi nagbabuy and sell. I highly recommend this car sa aking mga relatives o sa mga tropa natin, mga kaibigan natin. Sa usapang madali ba yung parts niyan, madali ba makakuha ng parts niyan, gawan natin ang video yan. Madali lang kasi kapag replacement o kapag mga 555 brands. Pero kung original parts, may waiting game talaga yan. Lahat ng car brands, kahit Honda o Toyota pa yan. Pero overall, pagdating sa fun factor sa driving, sa lubak, reliability, panalong-panalo itong Suzuki Vitara. So, until next time, at kung umabot ka sa part na to, please like and subscribe.